You deserve all the praises, Panginoon. Salamat. Patuloy kaming aawit sa inyo. Sa iyo kami nagtitiwala sa inyong mga pangako. Kung kami nagtitiwala sa pangako ng Diyos, sabayan mo ako sa pag-awit. Purihin ang Diyos. Pangako niyo'y aking mahawa. Pangako niyo. Pangako niyo ang aming kong sandigan. Pangako niyo'y tapat. Mapakailanman ako ay iiwan. O kapabayaan
pupurihin siya ng lahat ng nabubuhay sa mundo. Let all creation sing your praises, Panginoon. Dahil alam namin na ang Diyos na aming sinasamba ay buhay at patuloy na buhay sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Panginoon. Araw-araw, nandito ka. Aming Diyos, kay buti mo, mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapat mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ang iba. Wala nang ang iba, Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapat mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ang iba, Panginoon. Wala nang ang iba, Panginoon. Sabay-sabay ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo ay walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapat mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ang iba. Wala nang ang iba, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo ay walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Isa pa ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo ay walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Minsan pa mas malakas ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo ay walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahing katapat mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ang iba. Wala nang ang iba, Panginoon. Wala nang ang iba. Wala nang ang iba, Panginoon. Wala nang ang iba. Sabay-sabay natin isigaw ang kanyang ngalan, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Salamat, Diyos na nakita. Yes, O Lord God, gaya Panginoon ang aming papuring awitin. Tunay nga po, O Diyos, that you created us to worship you alone, O God. Kaya Panginoon, hindi kami magsasawa na i-declare ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang kagandahang loob mo, Panginoon. Ang buhay na ito ay laan para sa pagsamba lamang sa iyo, O Diyos. O Panginoon, maraming salamat po. What an opportunity, O Lord, to worship your name. Isang malaking pribilehiyo, Panginoon, na kami ay
lapit directly into your throne of grace, O Lord God, to worship you, to praise your name, to give you thanks and glory and honor. Panginoon, maraming salamat po. Ang biyaya mo ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Sa biyaya mo, Panginoon, naririto kami, may buhay, may lakas. We enjoy, O Lord God, your presence. We enjoy the fellowship of our brethren, O Lord, dito sa church, only by your grace and mercy. Kaya po, Panginoon, walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat ang nais naming ibalik lahat sa iyo. O Panginoon, patuloy na siyasatin niyo po ang aming mga puso. Wala po kaming maililihim sa inyo, O Diyos. Ang lahat ay nahahayag sa iyo. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa anumang karumihan, anumang kasalanan na aming nagawa. Panginoon, linisin mo po kami, hugasan niyo po kami ng iyong kasaganang dugo, at dulutin niyo po, Panginoon, na walang anumang maging hadlang sa iyong pagkilos sa aming buhay. Tulungan mo po kami, O Diyos, na malaya kami na umarap sa inyo and to call you our Father, Abba, Father, O God. Panginoon, marami pong salamat. You said in your word, kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat na kami ay lilinisin at patatawarin. O Panginoon, we claim your promises are true, O God. Marami pong salamat sa iyong anak na si Jesus na binigay mo sa amin, Panginoon, upang kami ay mapalaya sa kasalanan. And we can approach your throne of grace, O God, na malaya, Panginoon, na mararanasan ka namin. And Lord, maraming salamat sa promise of salvation, O Lord, through your Son Jesus. Panginoon, si Jesus na po, Panginoon, ang nakaharap doon sa trono ng biyaya. And because of Him, O Lord God, you see us as your children, O Lord. Malaya kami, Panginoon, na tawagin ka namin bilang aming Ama at makakasamba kami sa iyo, Panginoon. And we enjoy, Lord God, all the privileges of being your children. Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang oras na ito. This is your church and we are your people. We are yours, O God. Mangyari ang kalooban niyo po sa amin. Banal na Espiritu, patuloy po kayo na manahan sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo. We thank you, Lord God, that you already blessed us sa pamamagitan ng mga awiting pagsamba. And as we prepare, O Lord God, for in hearing your words, tulungan mo kami, Panginoon, na tanggapin ang buong puso, may kagalakan, may excitement ang iyong mga salita. Dahil ang iyong mga salita ay tunay. Ito'y totoo. Ito'y mapanghahawakan namin. Everything will pass, O Lord God, but your word will remain. Sinabi mo yan, Panginoon. Lahat ng bagay ay lilipas. Subalit, isa man sa iyong mga salita ay hindi mawawalan ng kabuluhan. O Panginoon, tulungan mo po kaming panghawakan lagi ang iyong mga pangako. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa panahon ng aming panghihina, panahon ng pagsubok, panahon ng mga temptation, O Lord God, we return, we go back to your words, O Lord God. Dahil ang iyong salita, Panginoon, everything will pass, O Lord God, but your word will remain. O Lord God, marami pong salamat. Bless us today. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming pastor. Kasangkapanin niyo po siya. Use him as a channel of blessing, O God. And Lord, we claim that you are here today and that, O Lord God, your name be lifted up in this place. And as your name is lifted up, you will draw people near you, O Lord. Lahat po ng papuri, pagluwalhating pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo. And everybody say, Amen and Amen. Okay, so this morning tayo ay mag-aaral sa ganitong topic. Okay? 1, 2, ready to begin? Becoming a good witness for Jesus. Sige pa po. Isa pa po. Becoming a good witness for Jesus. Maging mabuting tagapagpatotoo para kay Jesus. No? Ang church natin, ito, City of Hope especially, City of Hope Bañadero, ay pagpapala sa maraming iglesia. This is blessing for other churches. Dahil every fourth Saturday ng buwan
ginagawa rito yung training. No? Yung mga churches as far as Bagong Silang, Caloocan. Alam niyo ba yan? Na as far as Bagong Silang, Caloocan, galing ng, yan, sila Brother Mark, galing ng Marikina, galing ng Muntinlupa, galing ng Cavite, no? Nagpupunta rito para magsanay kung paano magbahagi ng salita ng Diyos, magbahagi ng ebanghelyo. Okay? At kaya natin ginagawa 'yon dahil sa tingin natin hindi madali mag-share ng gospel. Right? Hindi madali mag-share ng gospel. Hindi madali i-share ang ebanghelyo. At maraming mananampalataya na talagang sa tingin nila, it's really hard to share Jesus to others. No? Pero sa kabilang banda naman, ito naman yun, no? Alam natin na ito yung pinakamahalagang natanggap natin na regalo galing sa Diyos. Amen po ba? Sige nga po, ulitin ko ha. Sumagot ng amen. Yung naniniwala na si Jesus ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya mula sa Diyos. Say amen. Amen. Kaya may meaning yung ating pag-celebrate ng Christmas. Right? We celebrate Christmas in a very meaningful way because Jesus is the most important treasure that we receive from God na natanggap natin mula sa ating Diyos. No? At alam niyo po, kahit yun ang pagtingin natin, He is the most important gift that we receive, hindi pa rin natin siya basta isinishare. Bigyan kayo ng patunay. Pag meron kayong pinaka magandang gift na natanggap, madali natin itong i-share, di ba? Picturean natin, i-post agad natin sa Facebook. Right? Mga material things lang yon. Pero isinishare agad natin. Tama po ba? Tama o hindi? Tama. Madali natin i-share kasi alam natin mahalaga yon. How about Jesus? Paano si Jesus? Ibinabahagi ba natin? Kahit alam natin napakahalaga niya para sa atin. Alam niyo, si John the Baptist is a good example para sa ating mga mananampalataya kung paano ipagpatotoo si Jesus, no, ng buong inam sa iba, no, bilang ating tagapagligtas, bilang Kristo, bilang Mesyas, no? At pag-aralan natin ano yung mga magandang katangian ni John the Baptist, no? We talk about John the Baptist na pwede nating kopyahin bilang mga mananampalataya para maging passionate witness for Jesus. Na ano yung mga bagay na meron si Juan na pwede nating tularan, pwede nating kopyahin. Sige, basahin natin sabay-sabay. John chapter 1 verses 29 and the following. Let's read together. Ganito na lang gawin natin. Unang slide dito, pangalawang slide dito, and then the last slide, sabay-sabay nating basahin. Okay, let's read together. Verse 29, ito muna sa aking kanan. 1, 2, ready, begin. Verse 30. $31. $32. $33. Second part ng 33. Okay, sabay-sabay tayo sa 34.
nakita ko na patunayan na ito ang anak ng Diyos. Isa pa po, verse 34, sabay-sabay. Nakita ko na patunayan na ito ang anak ng Diyos. Sabi ni Juan, nakita ko at totoong-totoo, siya ang anak ng Diyos. No? Si John the Baptist, hindi niya ma-contain. Di po ba? Yung mga in love dyan, ganun din. Hindi nila ma-contain yung nararamdaman nila. Yan din yung galit, no? Parehas lang yun. In love tsaka galit, parehas. Pag galit, hindi rin mapigilan. Meron kayo magpigil, pero habang pinipigil, yung usok lumalabas sa tenga tsaka sa ilong, no? Pinipigil mo yung galit mo, dito malabas yung usok. Pero yung mga umiibig, ganun din. Hindi rin ma-contain, nababanggit lagi ang pangalan. Tama po ba? Pastor JP, tama ba? Tama. Pag meron kang gusto, talagang sasabihin mo eh. Kasi talagang you are so in love. Like John the Baptist. Diba? Katulad ni Juan Bautista, sabi niya talagang siya, totoo siya. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas. Siya ang tagapagligtas. Siya ang Kristo. Okay? Itong si John the Baptist is a different person with John the Beloved. The one who wrote this gospel is John the Beloved at hindi si John the Baptist. No? Yung author nitong Ebanghelyo ni Juan, ang pangalan niya Juan din, pero Juan mapagmahal. Yung sinasabi kong very passionate sa pagpapatotoo ay si Juan na nagbabautismo. Magkaiba silang tao. Si Juan na nagbabautismo ay pinsan ni Jesus, samantalang si Juan na mapagmahal ay close friend ni Jesus. Close friend ni Jesus. Di ba? May 12 alagad. Pumili pa siya ng 3. Sa 3, pumili pa siya ng 1. At ang nag-iisang close friend niya, mapagmahal, walang iba, si John the Beloved. Nung siya'y namatay doon sa krus, siya yung nag-iisang naiwan doon sa krus. Lahat nag-alisa na. Maliban kay John the Beloved na nandun pa rin. Hinihintay niya hanggang sa huling hininga ni Jesus. No? On the other hand, no, itong si John the Baptist is a relative of Jesus. At yung author nitong Gospel of John, and probably not really John the Beloved, but disciple of John the Beloved, dahil wala siyang idea na magkakilala itong dalawang ito dahil nabanggit niya sa kanyang kwento in verse 31. Okay, let's read together. Sabay-sabay. Hindi ko siya nakilala, no? Sabi ni John the Baptist, no? Hindi ko siya nakilala. Parang it seems like Jesus is a stranger to him. Verse 33, ganun din ang sinabi. Sabay-sabay. Yung kulay pula lang. Hindi ko siya nakilala. Now, it seems like magpinsan, hindi magkakilala, hindi. Yung sumulat, parang wala siyang idea na magkakilala si John the Baptist and Jesus. Now, yan yung tatawag nating the human side of the Bible. Yun yung human side of the Bible. But on the other hand, the whole Bible, the whole Scripture was inspired by God. Amen po ba? No. Ngayon, ano yung mga characteristic of John na bilang a passionate witness for Jesus? Number 1, let's read aloud, sabay-sabay. Clear identity and calling. Sabay-sabay. Clear identity and calling. Sa Tagalog, malinaw kung ano ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang pagkatawag. Mga kapatid, mahalaga ito. Mahalagang bagay ito sa sinumang gustong magpatotoo kay Jesus. You need to be clear for this matter. Your identity, your calling. Okay? Your identity and calling. Alam nyo, maraming mga hayop na kayang mag-camouflage, right? Yung octopus, no? Manonood ako ng mga video, yung octopus, kung saan siya kumapit, yun yung kulay niya eh. At yun yung itsura niya. Kumapit sa bato, mukhang bato eh. No? Pumunta dun sa may
Coral, mukhang coral. So, grabe. Meron pang isa yung hunyango. Nakakita na ba kayo ng hunyango? Na? Kung saan siya kumapit, yun din ang kulay niya. But you know, Christians must be different. Hello? Kahit ano mangyari sa mundong ito, ang iyong identity, your calling, is Jesus. Amen? Sige, tingnan mo yung katabi mo. Kamukha pa ba ni Jesus? He should be our identity. Pag tumingin sa iyo, bilang mananampalataya, sasabihin niya, kaya yan mabait kasi alagad yan ni Jesus. You know, pag alam nila kung sino ka, alam nila kanino ka, di ba? Kahit bali-balik ta rin ang mundo, manatili ka kay Kristo. Amen? Huwag tayong madaling masiphayo. Yan sabi ni Paul. Huwag kang mag-conform sa mundong ito. Dapat mag-iba ka. Meron kang ibang identity. You are not like of this world. Hindi ka na taga-mundo. Hello? Hindi ka na taga-mundo. Ikaw ay kay Kristo na. Kahapon kinakanta namin, iyak ako ng iyak. Who you say I am. Kung ano sabihin mo, yun ako. Panginoon, ano sabihin mo, yun ako. That's my identity. Amen po ba? Hindi yung ito ginawa ng mundo. Pwede ko rin gawin. Mali po yun. Ito ginagawa ng mundo, ay hindi yan ako. Ito dapat ako. Amen po ba? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao sapagkat siya'y bago na. Amen po ba? Yun ang sinasabi niya. Dapat meron na tayong sariling identity natin and calling because we are one with Jesus. Verse 6 said, let's read together, sabay-sabay, malakas. Isinugo ng Diyos ang isang taong nagangalang Juan. Dumating siya bilang isang saksi at upang magpatotoo tungkol sa ilaw nang sa gayon, maniwala ang lahat sa pamagitan niya. Verse 8, hindi siya ang ilaw, kundi isang magpapatotoo lamang tungkol sa ilaw. No? Sabi ganun, hindi si Juan ang ilaw, kundi siya ay magpapatotoo lamang tungkol sa ilaw. Hindi tayo si Jesus, pero tayo ang magpapatotoo kay Jesus. Amen po ba? At yung pagpapatotoo natin pareha sa ating salita at gawa. Hindi maniniwala ang tao na iba ang ginagawa mo, iba ang sinasabi mo. Hindi sila maniniwala. Matalino ang mga tao. Matalino ang mga tao. Dapat ang pagkakakilalan mo pareha sa iyong sinasabi, pareha sa iyong ginagawa. Amen po ba? Verse 19 said, 1:19 ng John, sabay-sabay, at ito ang patotoo ni Juan, nang nagpadala ang mga Hudyo ng mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang tanungin siya, sino ka ba? Nagpahayag siya at hindi nagkaila, kundi sinabi niya, hindi ako ang Kristo. 21, sabay-sabay ulit. At tinanong nila si Juan, kung gayon, ikaw ba si Elias? Sinabi niya, hindi ako. Ikaw ba ang propeta? At sumagot siya, hindi. 22. Kaya sinabi nila sa kanya, sino ka? Bigyan mo kami ng kasagutan. Maaari naming ibigay sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo? At sinabi niya, ako ang tinig na isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Tulad ng sinabi ni Propeta Isaias, ang mga ito ay sugo mula sa mga Pariseyo. No? Sino ka? Hindi nga, tanongin mo yung katabi mo, sino ka? Ulitin mo, tanongin mo yung katabi mo, baka hindi sumagot eh. Sino ka? Huwag niyo baguhin ang intonation kasi baka sabihin niyo, sino ka? Sabi mo, sino ka?
Ano sagot ni Paul? Ano sagot ni John? Sa English, basahin natin. Ano sagot niya? Okay, sabay-sabay. Let's read together in English. 1, 2, ready, begin. John replied, using the words of Isaiah, the prophet said, I'm the messenger who is calling out in the desert, make the way for the Lord straight. Yung kulay pula lang, basahin natin. Sabihin natin, I'm the messenger. Sige, yung kausap mo kanina, tanungin mo ulit, sino ka? Sagutin mo, I'm the messenger. Amen po ba? Amen po ba? Anong mensahe ang pinapadala mo? Anong mensahe pinapadala mo? Good news or bad news? It should be good news. If your identity is in Christ, then your message should be good news. Amen? Kung ang pagkakilalan mo kay Jesus, ang iyong balita ay hindi masamang balita, kundi mabuting balita. Kahit saan yan. Sa trabaho, sa pamilya, ang tatay nagbibigay ng mabuting balita sa mga anak, sa asawa. Ang asawang babae nagbibigay ng mabuting balita sa kanyang asawang lalaki. Ang anak nagbibigay ng mabuting balita sa kanyang magulang. Amen po ba? Hindi yung pag-uwi mo, nahuli po ako, nag-cutting classes. Bad news. Nahuli po ako, nagpag-away. Bad news. Dapat ang ating balita ay mabuting balita. Amen po ba? Dahil ang pagkakilala natin ay kay Kristo. John the Baptist did not pretend that he is the Messiah, that he is the prophet. No, tinatanong siya. Alam niya kung ano siya. Alam niya kung anong trabaho niya. Alam niya kung anong role niya. Alam niya kung anong pagkatawag niya. Ang kanyang pagkakilanlan. At sabi niya, I am the messenger. Nothing more, nothing less. Sabi niya. Yun lang ako. Ako ang tagapagbalita tungkol kay Jesus. And this role of John the Baptist is short, yet so important. So important part of the gospel. Napakaiksi ng buhay ni John. Nung si John ay nagpatotoo dito kay Jesus, pagkatapos niyan, mga ilang pagkakataon lang, patay na siya, pinugutan ng ulo. Napakaiksi ng kanyang paglilingkod. Baka 1 taon lang paglilingkod niya. At siya'y pinugutan na agad ng ulo kasi unang bahagi ito ng pagmiministeryo ni Jesus. Kung inyong maalala, John chapter 1 lang to. John chapter 1. After that, pinugutan na siya ng ulo. Hindi nagtagal ang kanyang paglilingkod kay Jesus. Pero alam niyo mga kapatid, hindi mahalaga kung maiksi o malaki ang iyong paglilingkod. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang bahagi mo sa iyong paglilingkod. Ang mahalaga, nagdadala ka ng mabuting balita. Amen po ba? Yan ang mahalaga. Sister Rhoda, nagluluto ka. Napakahalaga niyan. O yet, tere, naglilinis kayo rito. Napakahalaga niyan. Yung mga naghahatid sundo sa mga mananampalataya, napakahalaga niyan. Hindi lang pagpapaawit, hindi lang pangangaral, hindi lang pagtuturo ang mahalaga. Kahit anong bahagi mo, malaki o maliit, pag nagdadala ka ng mabuting balita ni Jesus, napakahalaga. Tapatin mo yung katabi mo. Kaya napakahalaga ka. Ito yung important principle. Let's read together. Let's read together. It doesn't matter how big or small your role is. What matters is you did your part for the fulfillment of God's redemptive plan. Pakinggan niyo ako. Sikat na sikat si Dolphy, di ba? Pero hindi tatawa ang mga tao. Oh, listen. Si Dolphy sikat. Yumaman. Pero hindi papatok yung kanyang mga pelikula kung wala siyang binabatukan.
Di ba? May mga role doon, binabatukan niya lang eh. Pero bakit gumanda yung pelikula? Hindi kay Dolphy. Kasi meron pang maliliit na role na bahagi nun. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yung gumagawa ng maliliit na bagay, mahalaga yan sa Diyos. Importante yan sa Diyos. Nagluluto, importante yan. Naglilinis, importante yan. Nag-a-arrange, importante yan. Nag-iimbita, si Chess. I like you, Chess. Ha? Chess, lagi nag-i-invite yan. Eh. Brother Bards, laging tumatawid dun sa banlik. Namaya, sasamahan ko siya. Kaya, Brother Bards, nagdala na ako ng bota. Hindi, joke. Pero basta usapan natin, hindi tayo sasakay sabay, ha? Either ako mauna o ikaw, ha? Doon sa bangka. Kasi baka hindi tayo kasya. So, pupunta tayo mamaya doon. Okay? Mahalaga, ginawa mo yung bahagi mo para sa katuparan ng pagliligtas ng Diyos. Amen po ba? Now, some argue, sabi ng gano'n ng iba, hindi, para sa mga special people lang ang pag-witness. Kasi meron silang gift sa pag-witness. Mga kapatid, hindi po. Ang pag-witness ay trabaho ng buong iglesia. Dahil the identity of the church, the calling of the church is to witness. Pastor, saan niya mababasa? Ito, basahin natin. Acts 1:8, sabay-sabay. Okay. But you, church, will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you, church, will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Amen po ba? Sino ang witnesses? Sabi ganon, you, church, will be my witnesses. Not only here. Kanina may nakita kayong mga nagpa-awit. Sino kayo mga pa-awit na yun? Siguro hindi nyo gano'ng kilala. Mga taga Marikina. Palakpakan natin. Of course, hindi kasali si Jeng doon. Taga Kanlubang yan. Mga taga Marikina nagpa-awit kanina. And you know what? Itong salita ng Diyos sa Acts 1:8 pwedeng maging totoo sa City of Hope. Palakpakan natin ang Panginoon. Na ang pag-witness natin ay hindi lang sa Jerusalem. Hello? Hindi lang sa Judea. Hello? Pag Judea, yun yung sa Dasmariñas. Hindi lang sa Samaria. Hello? Pag Samaria, hanggang Sorsogon na yon. Pero sabi rito, we will be Jesus' witnesses to the ends of the earth. Amen po ba? Yung mga nagpa-awit, mga ilang panahon lang, pupunta sila ng Canada, Toronto, Canada, to start City of Hope, Canada. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi yun ang trabaho natin. Alam niyo, pag alam ng church ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang trabaho, kahit ano mangyari, gagawin niya iyon. Binanggit din yan sa Acts 8:1 and the following. Pakinggan nyo. Acts 8:1 and the following. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na yon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol. Ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Hudiya at Samaria. Ano sabing ganon? Inusig ang iglesia, sila'y nagkawatak-watak. Ano sinabi nila? Pakinggan niyo ako. Listen to me. Pakinggan niyo ako. Nung nagkawatak-watak sila, mga nagtago. Nagpalit ng mga identity. Hindi na sila nagpakilala bilang mga Kristiyano. Ganun po ba istorya? Hello? Ganun ba istorya? Hindi. Basahin natin. Ano nangyari? Verse 4. Listen. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila
magpunta. Amen. Amen po ba? Nawala ba identity nila? Kahit sila persecuted, hindi nawala identity nila. Saan man sila magpunta, pinangaral nila si Jesus. Di po ba? Tayo wala pang pagsubok, ayaw na magpatotoo. Hello? Wala pang pagsubok, tinatamad na mag-share tungkol kay Jesus. Di po ba? Paano pa kung dumating ang pagsubok? Itong mga mananampalatayang ito, alam nila ang kanilang identity. Pangalawa, basahin natin pangalawang katangian ni John the Baptist. Let's read together. Sabay-sabay. Clear knowledge of Jesus the Savior. Sabay-sabay. Clear knowledge of Jesus the Savior. Siyempre, kung magpapatotoo ka, dapat alam mo. Si Brad Dudes, nagbebenta ng bag. Dapat alam niya. Diba? Paano yung ibinebenta niya. Sabihin ni Brad Dudes, no? Hindi ko alam yung mga terms sa online selling, no? Mag-mind kayo. Huwag ako ang i-mind nyo. Ito. Ito. Ito, bag. Sabi ni Brad Dudes, galing to sa Europe. Marunong yung nanonood. Uwe, kita ko yan sa Marikina Dapat pag nagpatotoo ka, alam mo kung ano yung pinagpapatotoo mo. Amen? Now, just like that, kung gusto natin ipagpatotoo si Jesus, dapat meron tayong sapat na kaalaman tungkol kay Jesus. No? Every witness for Jesus needs a basic biblical knowledge of who Jesus is. Dapat alam natin kung sino siya. Di po ba? So every witness should love to study the Word of God. Ito yung number 1. At mahalaga, sabay-sabay. John knew that Jesus is the Lamb of God. Sabay-sabay. John knew that Jesus is the Lamb of God. Dapat alam mo na siya ang kordero ng Diyos. Pag sinabing kordero, ito ay tupa. No? At ang tupa ay pang-alay sa kasalanan. At yun ang idea ni John, that Jesus is a sacrifice for our sin. No? Napakahalaga ng simbolong ito, lalong-lalo na sa mga Hudyo. Nung sila inilabas ng Diyos mula sa Ehipto, gumamit ang Diyos ng Passover lamb, kinatay ang Passover lamb, kinuha ang dugo, ipinahi doon sa hamba ng pinto, at nang makita ng anghel, hindi niya papatayin ang panganay ng sinumang naniwala doon sa dugo. Di po ba? At yun yung symbol that Jesus is the Passover lamb for our salvation. Amen po ba? Basahin natin. John chapter 1 verse 29. Malakas, sabay-sabay. Nang sumunod na araw, nakita ni Juan si Jesus, napapalapit sa kanya at sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabay-sabay, yung kulay pula lang. Sabay-sabay. Narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maliwanag sa kanya. Si Jesus lang ang pwede mag-alis ng kasalanan. Amen? Narinig ko lang. Sa turo daw sa recollection nila Tanya, sabi ng pare, mabait ka, pupunta ka sa langit. Alam ni Tanya. Hindi. Maalis ang kasalanan sa pamagitan ng kordero. At sa pamagitan ni Jesus. Tama ba, Tanya? Klaro sa kanya yon. Dapat klaro din sa inyo. Hello? Who's your Savior? Siguro sabi mo, magsimba lagi. Hindi yan ang kordero. Pumasok sa reliyon. Hindi yan ang kordero. Mag-abuloy, hindi yan ang kordero. Hindi yan ang makapag-aalis ng kasalanan. Sino lang makapag-alis ng kasalanan? Si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. At yun din sabi niya sa John chapter 1 verse 36, minasdan niya si Jesus habang naglalakad. Ito at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Pangalawa,
John knew that Jesus came from eternity. Yung galing sa walang hanggan, pwede magpatotoo na may buhay na walang hanggan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Dahil sila mga ordinaryo, pero si Jesus hindi. Siya'y mula sa walang hanggan. Alam nyo, if this Messiah came from eternity, and if this Savior pre-existed, ibig sabihin, galing sa walang hanggan, therefore, He is God. Siya'y Diyos. Only the one who came from eternity can promise eternal life. Amen po ba? Verse 30, sabi ni John the Baptist, sabay-sabay, siya ang binanggit ko sa inyo, kasunod ko ang lalaking mas una kaysa sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. Ano ibig sabihin ni John the Baptist? That Jesus is the eldest among them? Hindi ganun. Hindi sinabi ni John the Baptist na si Jesus mas matanda sa akin, hindi yon. Sa totoo lang, mas matanda si John the Baptist kay Jesus. Dahil unang pinanganak si John the Baptist kay Jesus. Pero ang ibig sabihin ni John the Baptist, siya'y galing sa walang hanggan. Basahin natin sa English. Okay? Mas maganda ang thought. Sabay-sabay. He is the one I was talking about when I said, a man is coming after me who is far greater than I am, for He existed long before me. Amen? Sabi ni John the Baptist, si Jesus galing sa walang hanggan. Jesus' pre-existence is one of the major themes, of this gospel. Because the author views Jesus as divine, as God. Binanggit yan sa John chapter 1, verse 1 and 2. Let's read together. Noong pasimula pa lamang ay naroon na ang salita. Si Jesus yun, At ang salita, si Jesus, ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Ano sabing ganon? Salita ay nandoon na. Salita kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Kasama na niya ang Diyos nung sa simula pa. Ano nangyari sa salita? Verse 14a, sabay-sabay. Yung kulay pula lang. Basahin natin malakas. Naging tao ang salita. Ang salita ay Diyos. Ang salita na Diyos, nagkatawang tao. Mula sa walang hanggan, pumunta sa lugar na may hangganan, para yung mga nasa may hangganan, makaranas ng walang hanggan. Amen po ba? Galing siya sa eternity. He came here in a temporal world. For us here, experience eternity. Wow. Pangatlo. Sabay-sabay. John knew that Jesus is matchless. Walang katulad. Kinakanta natin lagi yan. Pero sana alam natin yung kahulugan. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let's say amen to that. Nagpapatotoo tayo kay Jesus na walang kaparis, walang katulad. He is the unique Savior. Wala siyang kaparis. Walang papantay sa Kanya. Walang makahihigit sa Kanya. Verse 27, ito sabi ni Juan, sabay-sabay, siya ang dumarating na kasunod ko. Hindi ako karapat-dapat na magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. Sabi ng mga nag-iimbestiga kay John the Baptist, ikaw na ba ang Mesiyas? Kasi mukha siyang Mesiyas. Kasi si John the Baptist nabuhay sa disyerto. Ang pagkain ay mga kulisap lamang at ang pang-nutrition niya sa sarili niya, yung honey. Kaya sabi nila, ikaw ba yung Mesiyas? Sabi ni John the Baptist, hindi.
Pero mukha kang propeta. Propeta ka ba? Sabi ni John, hindi. Kahit ganun ang pagtingin nyo sa akin, hindi ako karapat-dapat magkalag lamang ng kanyang sandalyas. Tingnan mo yung iyong kapitbahay, ang iyong neighbor. Minsan tingin natin, mas okay ako sa iyo, mas pogi ako sa iyo, mas talented ako sa iyo, mas matalino ako sa iyo. Sometimes we look ourselves like that. Kaya hindi tayo marunong tumingin ng ating kasalanan. Dahil ang tingin natin, tayo lang magaling. Tayo lang mahusay. Tayo lang mabait. Tayo lang matuwid. Kaya hindi tayo marunong humingi ng sorry. Di po ba? Pero kung tutularan natin si John at makikita natin kung ano ang totoo nating kalagayan, sasabihin natin, kahit humipuin ang paa ni Jesus, hindi ako karapat-dapat. Tayo ay mga nagpapatotoo na mayroong mababang puso dahil ang bida lang sa ating pagpapatotoo walang iba kundi si Jesus. Why is it important that we know whom we testify? Because it adds to confidence and courage in sharing Jesus. Now, how to be a good witness for Jesus? Tayong lahat tumayo. Let's all stand. How to be a good witness for Jesus, our Lord and Savior. Number 1, know your identity and calling. Number 2, know Jesus of the Bible. Awitin natin yan, wala kang katulad, walang hihigit sa iyo. Pwede ba natin kita sa ating mga kamay, sama-sama at purihin ang ating Panginoon? Ibigay natin sa Kanya pinakamataas na papuri at pagsamba. Ang ibig sabihin ng pagtaas ng iyong kamay, Lord, I surrender my life to you. I give my life to you. You are my Lord, you are my Savior. Awitin ko man. Awitin ko ba lahat ng awit sa mundo? Di kaya inarawanan na napilaan ko. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang igaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala last time, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala
sa'yo, wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa harang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. kapakanan natin ang Panginoon. Tayo manalangin sa Panginoon. Kung nais mo na maging mabuting tagapagbalita, mensahero ng ating Panginoong Jesucristo, pwede ka sumabay sa panalangin ito ng malakas. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Inalis mo ako mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking kasalanan. Salamat, Panginoon, sa paglilinis sa akin, sa pagpapawalang sala sa akin, at sa pagkakataong ito, taglay kita sa aking buhay. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. At saan man ako pupunta, lagi kong ipapamalita sa pamagitan ng gawa, sa pamagitan ng salita, na wala kang katulad. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang aming hari. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako lang manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na hinamon mo ang iyong iglesia. Sama-sama hahayo, ipapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, bigay sa amin ng Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Panginoon, salamat po. Pagpalain ang bawat sa amin. Pagpalain ang mga naghahanap buhay. Bigyan ng kalusugan, ng kalakasan, ng kahusayan sa kanilang pagtatrabaho. Pagpalain ang mga negosyo, Panginoon. Magbukas ka ng mga pintuan na walang makapagsasara, Panginoon. Pagtagumpayin mo sila, Panginoon. Palawakin mo ang kanilang mga teritoryo, Panginoon. At hayaang maranasan nila ang iyong presensya, ang iyong makapangyarihang presensya, ang iyong kaluwalhatian. Panginoon, dalangin din ang mga may karamdaman. Abutin mo sila ng makapangyarihang kamay at maranasan ang kagalingan, lubos na kagalingan mula sa inyo. Panginoon, minsan pa, nais namin sa iyo idulog lahat ng aming mga kabigatan, sapagkat sa iyo, Panginoon, laging may katugunan. Panginoon, salamat po. Lagi kami magpapasalamat, lagi kami magpupuri, dahil ang Diyos namin ay kasama namin at nauuna pa sa amin. Pagpalain mo bawat sa amin, Panginoon. Tanggapin namin ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan sa pamagitan ng banal na Espiritong tumatahan sa amin. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Ingatan kami, samahan kami. Patuloy na maranasan ang iyong pabor sa bawat araw, ang tagumpay na nagmumula sa iyo. At ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Sabay-sabay tayo. Ibalik lahat ng papuri sa ating Diyos. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. lahat ng papuri, Lahat ng papuri, pagluwalhati,
bago tayo magkamayan, I want to introduce to you yung team.